Isang dating boksingero na napasabak sa iba't ibang suntok ng buhay. Isang amang patuloy ang paglaban sa bawat unos ng kanyang pamilya. Aakalain ba natin na ang isang taong ito na tila sunod-sunod ang dagok ay mabibiyayaan ng 1,000,000 piso sa kanyang pagsali sa Tok 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 1,000,000 pasok dito sa GMA. Mga kaibigan, alamin po natin ang storya sa likod ng bagong milyonaryo na si Bonifacio Lenes. Tama na, Boni! Tama! Break! Why? Boni, tama na! Boni, tama na! Boni, tama na! Tama na, Boni! Boni, tama na! Tama na, Boni! Tama na! Tama na, Boni! Tommy Hearns with the white trunks. Yan na. Combination. Nice right there. Oh, hook. Straight. Straight din mo. Kuya! Kuya! Hindi na lang. Straight pa. Straight pa. Ayan, straight. Oh, bakit ba eh? Pinig ako ng boxing eh. Kuya, pinapalayas na tayo sa bahay! Ano? Pinapalayas na tayo sa bahay! Knockout for that credibility in the middleweight class. Tay, bakit kinikpa yung bahay? Binenta na yung sumulupa natin. Eh, akala ko ba atin to? Ano lang yan, Chuyo ko? Nakakabawa ng kapatid ko. Teka, paano niloko? Dahil alam ng Son na hindi marunong magbasa at magsulat si nanay, pinapirma niya sa kasulatan na nagsasabi yung hayop na ibenta yung bahay. Dahil sa sinapit ng kanilang pamilya, nagtrabaho bilang kasambahay ang kapatid nito habang tumulong naman sa pagsasaka si Bonnie. Muli na namang Lalaban. lalaban ang world heavyweight champion Muhammad Ali para ipagtanggol ang kanyang corona. Tama po ba? Galing! Ayan, marunong ka nang magbasa ngayon. Madali ka nang matuto ah. Pero teka, kumusta naman yung pagsusulat mo? Nag-iensayo ka bang magsulat? Baka naman pagboboxing lang ang ginagawa mo, ha? Ay, naku, hindi po, ma'am. Ang bilin ho kasi sa akin ng inay na kahit hindi ako napasok sa eskwelahan, kailangan matuto ako magbasa at magsulat para hindi ako matulad sa kanya na naloko na dati. Tsaka maraming salamat sa inyo. Laki na una na itulong nyo sa akin. Tinuturuan nyo ako kahit walang bayad kapag sinusundo ang kapatid ko dito. Ay nako, kung alam mo lang, mas natutuwa ako dahil nakakatulong ako sa aking kapwa. At least napapakinabangan ko yung pinag-aralan ko kahit hindi ako nagtuturo ngayon. Natapos ko na po yung pinapagawa nyo. May iuutos pa po ba kayo? Ay nako, wala na. At saka gabi na oh. Salamat Pwede na kayo umuwi magkapatid. Salamat Ay, po. teka muna. May ibibigay ako sa nanay ninyo Sandali lang Salamat po. Ano? Marunong ka na bang magbasa? Sabi ni ma'am, ang hina daw ng utak mo Tsaka ang hirap pa daw turuan. O ikaw, huwag ka nga sinungaling. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni ma'am? Magaling daw ako. Madali daw akong matuto. Eh, gusto mo, basahan kita ngayon eh. O, ito, pakinggan mo English to. World heavyweight
Ma'am, bait ni ma'am, no? Eh, tinuturuan niya ako magbasa kahit libre. Oo nga, eh. Tapos, English pa, no? Oo, tapos may uwi pa tayo kay nanay. Oh. Boy, saan kayo pupunta? Wala ho. Uuwi na ho sana. Ha, ganun? Ikaw, pwede ka nang umuwi. Pero yung kasama mo, iwanan mo. Iinom pa kami. Tara! Kuya, hayaan mo na sila. Mga lasing naman sila eh. Ano ka ba? Sabi ko sa'yo, iwanan mo eh. Iinom pa kami. Ha? Dito ka! Pre, nasasaktan yung kapatid ko. Bitaw mo nga. Ano, ikaw? Lalabang ka? Ano? Ang iyabang nyo eh. Mga duwag naman pala kayo. Relax ka lang, hindi ko naman kasama sila eh. Ganda ng porno mo ah. Mukhang marunong ka. Nagbo-boxing na ba? Naka, hindi ho. Eh, hilig lang ho. Ganun ba? Ako nga pala si Maxi. Trainer ako at manager ng mga boksingero. Baka gusto mong maglaro ng boxing, gusto mong lumaban eh. Matutulungan kita. Kuya, boxing daw. Ang ganda ng mga sundot mo, nakita ko may potential eh. Masasayang lang oras mo sa pagbaboxing. Tayo naman eh. Alam niyo naman matagal ko nang pinapangarap maging isang boksingero. Ang kailangan ko, yung makakatulong sa bukid na may makain tayo pambili ng gamot ng nanay mo. Hindi yung magiging pabigat sa pamilya. Naintindihan ba ko? Ano ka rito, anak? Nak, huwag ka naman sana magtatampo sa tatay mo. Iniisip ka niya kasi kapakanan natin lahat. Nay, alam niyo naman kasi na nung bata pa lang ako, wala na ako ibang hiniling at ginusto na magkaroon ng pagkakataon ganito. Hindi mo naman anak kailangan sundin ang tatay mo eh. Anong ibig niyo sabihin, Nay? Gawin mo anak kung anong gusto mo sa buhay. Sundin mo ang pangarap mo anak. Hindi katulad namin anak, wala kami narating sa buhay. Hindi kami nagsumubok. Sundin ang pangarap mo anak. Teka lang, manager. Parang napuruan ko yata. Hindi! Okay lang yan. Mas ano siguro kung ikaw yung nakabulagtaron? Mga ilan laban na lang. Sa Cebu na tayo dadayo, tapos pupunta tayo Manila, doon tayo lalaban. Pag nagtuloy-tuloy ang swerte mo, international fighter ka na. Doon yan nakikitain mo nun. Yes! Wala na nanaginip na yan! Nay! Nay! Panalo po ako, Nay! Sayang hindi ko kayo nanood. Oh, ba't ikaw hindi ka nanood? Naku, sayang hindi niyo ako napanood. Panalo ako. Teka lang, ano bang nangyayari dito? Kuya, wala na si nanay. Bakit ka pamuwi? Wala nang nanay mo. Boxing pa rin na nasa isip mo.
Sinundan ni Bonnie ang kanyang pangarap maging boksingero. Bagamat sa umpisa, hindi sang-ayon ng kanyang ama. Walang nagawa ito, kundi suportahan ang anak. Lalo na't nagpakita ito ng dedikasyon sa kanyang napiling hilig. Day. Alis na ako. Punta na ako Cebu. Mag-iingat ka, kuya. Saka susulat ka lagi. Hindi ka na ba magpapaalam kay tatay? Ikaw na ang bahala sa kanya. Ikaw na lang magsabi sa kanya na alis ako. Kapag may pera naman na ako, ipapadala ko kagad. Sige. Ingat ka. Bonnie. Galingan mo, anak. Pasayan mo nanay mo kung nasaan man siya. Maxi, gusto ko ang estilo ng bata mo. Magaling, pati footwork. Gusto ko siyang dalhin sa Maynila. Doon ko ihahanap ng laban. Hindi pa handain si Bonnie sa level ng boxing sa Manila eh. Tsaka hilaw pa yan eh. Bala ko pahinugin mo ngayon dito sa Cebu eh. Baka naman kahihintay mong mahinog. Mabulok yan. Bata pa yan si Bonnie. Marami pang dapat matutunan yan eh. At saka, matagal pa itatagal ng karir niyan. Iba na yung pag dinala natin handang-handa na, di ba? Hindi mo kasi ako kilala eh. Ako ang bahala. Ha? Oo. Kayang-kaya na niya makipagsabayan sa Maynila. Doon sa mga muksingero doon. Kung bahala sa kanya, aalagaan ko. Unti-untiin natin siya. Eh, kung siya kaya, tanungin natin. Bonnie! Bonnie, break muna yan. Halika muna, sandali. Gusto mo bang pumunta ng Maynila? Maynila? Pwede na ba? Ito kasi si Alex, ano ito eh, promoter ng boxing sa Manila. Eh, napapanood niya ang laban mo. Ngayon gusto niya malaman, kung gusto mo lumabas sa Manila, ito, pagsapa lang ka ron. Bonnie, huwag mong sayangin ang galing mo dito sa Cebu. Naandun sa Maynila. Naandun ang kalibre mo. Naandun ang pera. Magkape muna tayo. Doon natin pag-usapan yan sa kantina. Ha? Alvin, ka, sumama ka na para maibigay ko yung para sa'yo. Tuloy mo yung ensayo mo. Sige ho. Day, puro panalong laban ko. Okay naman ako dito. Kamusta na kayo ni tatay? Hayaan mo, balang araw magiging milyonaryo ako. At kapag nangyari yun, matutulungan ko na kayo ni tatay. At di na malayo yun dahil papunta na akong Maynila. Pagdasal mo na lang na magpatuloy ang swerte ko. Bonnie Lanes! And now, on the blue corner,
weighing 130 pounds with a record 30 wins and 5 losses, Boy Verano! Verano! Ay, veterano na yan ah! Teka, hindi na pinag-usapan natin, di ba? Pinag-usapan natin, uuntayin natin to si Bonnie. Maxi, nandiyan na yun. Yung dapat na mga kalaban niya umatras. Ayaw mo yun. Ito na yung pagkakataon niya para sumikat. Hayop naman eh. Gusto natin sumikat si Bonnie, pero baka hindi na mangyari yun. Baka mamatay yung bata ko. Anong gusto mo? Umatras? Sige, gawin mo. Kapag ginawa mo yan, mawawala na ang karir ng bata mo. Ano ba yung blackmail pa yata yan eh? Kaya nyo na. Diyan na yan eh. Hayop ka talaga, Alex. Ikaw ang sumisira sa karir ng mga pasikat na boxer eh. Jump ah! Ito mo, Amaro. Ilaga mo yung mga jump! Bonnie, wait lang! Side step! Bonnie, ano? Kaya mo pa? Hinto ko na laban. Manager, kaya pa. Baka kung anong mangyari sa'yo. Para to sa pamilya ko, manager. Para to sa nanay ko. Veterano na yung kalaban mo yan. Nangangampanya sa abroad yan eh. Nadidinig ko ang pangalan yan. Ito talaga si Alex Gago. Ito'y sinapa ka sa... Basta ingat ka lang. Hindi naging mapalad ang kalaban ni Bonnie sa pagboboksing. Mas pinaboran ng kanyang manager ang malalaking boksingero, kaya't napabayaan siya nito. Pumasok sa mababang trabaho si Bonnie upang makapagsimula muli. Bonnie, pakitulungan mo naman ako dito sa basura namin, oh. Sige, ako na bahala dito. Uy, salamat ah. Ang bait-bait mo talaga. Alam mo, sa sobra mong kabaitan, bagay ka dun sa katiwala dyan sa kabilang bahay. Si Mena, kilala mo ba siya? Ay, nako. Uy, Lourdes, tigil-tigilan mo nga ako. Huwag mo ko idami sa mga kalokohan mo, ha? Nako, kaya ka tumatandang dalaga eh. Bonnie, pakitulungan mo na si Mena sa mga basura nila. Ay, hindi. Wag na. Alam mo, pare-pareho lang tayo nagtatrabaho dito, ha? Tigil-tigilan mo na yan. Hindi. Ako na po, ma'am. Ay! Naku, napaka-gentleman. Bonnie, ikaw nang bahala dyan, ha? Virgin pa yan. Lourdes, ano ka ba? Sige po, ako na. Mena? Mena, kasi wala naman akong pagmamalaki sa'yo. Wala akong kayamanan. Pero Mena, kung papayagan mo ako na mahalin ka, eh isa lang ang ipinapangako ko sa'yo. Yung mahalin ka ng totoo. Hindi ba kayamanan na yun ng isang asawa? Asawa? Ang ibig mo sabihin, pakakasalan mo ako? Kung tatanungin mo ako. Nagpakasal ang dalawa at nag-umpisa ng maliit na kabuhayan, kasabay din ito ang umpisa ng kanilang pamilya. Sige, bili lang po kayo! Bili lang! Oh, ito, Lord. Bilisan mo, Bonnie! Oh, ito. Bilisan nyo naman sa pagkaayos dyan! 20 daw, 20! Oh, sige. Okay, sige, salamat ho. Ano pa po? Ilan pa po? Ito dalawa. Ito po. O sige, ilalagay ko na po yung Oh, ano to? Ano po nangyari? Teka lang. Tama na.
Kunin ang mga gamit nyo. Bakit? I-demolish namin dito. Teka, wala naman Teka lang, kasalanan eh. teka lang, namumuhay lang naman kami na maayos dito. Anong gagawin nyo? Illegal kayo dito. Anong illegal? Wala naman kami ginagawa masama. Pasensya na kayo. Sumusunod na kami sa utos. Matagal na kami nagbigay dito ng notice. Pero ang kukulit nyo. Sige, ibayin na yan. Teka lang, saan Oh, yung ano ito? pinagkakaroon namin? Huwag nyo naalisin. Kunin na nyo ito. Hayaan niyo na yung mamumuhay naman po kami ng parangal eh. Ano ba? Hayaan niyo na. Sige, sige. Dali na. Sandali lang! Kuya, sandali lang, Manong! Oh, kamusta ka naman? Kamusta yung paghahanap ng trabaho? Alam mo, Menang, hirap pala maghanap ng trabaho ngayon, no? Yung mga kasabayan ko, mas bata pa sa akin. Tapos yung iba naman, pagkain lang yung binabayad sa kanila para lang makapasok. Yung iba, tinatanong pa kung nakatapos ba ng high school. Hayaan mo, Bonnie. Saswertehin ka rin. Ano, kumain na ba kayo? Inaantay ka namin eh. Halika na. Okay, tawagin mo na yung mga bata. Mga anak, halika na kayo! Kumain na tayo. Special yung pagkain natin, no? Sige na, halika na. Umupo na kayo, kakain na tayo. Upo na, upo Halika na. na, upo na. Magugas muna kayo ng kamay, ha? Oh. Dahil espesyal ang pagkain natin, ang pagkain natin ay... asin! Nanay, nagpapatawa na naman. Asin na naman. Edi dagdagan natin. Lagyan natin ng... toyo! Parehas lang rin yun eh. Basta kumain na lang kayo. Ano ba naman kayo? Ang daming yung... masarap yan, no? Masarap yan. Nakain ko nga yan lagi eh. Oh. Kain kayo. Kumain lang kayo, ayan. Ayan nyo na lang yan. Ha? Oh, Bonnie. Huwag ka naman sumuko. Huwag mong pakita sa mga bata na nawawala ka na ng pag-asa. Alam mo, Mena, hindi naman ako sumusuko eh. Nasasaktan lang ako. Kasi pati kayo, nadadami sa ganitong buhay. Bonnie, ang importante, nagmamahalan tayo. Magkasama tayo. Yun ang importante. Pamilya tayo. Ha? Nay, alis na po kami. Ganun ba? Mga anak, wala mo ng baon kayo ngayon, ha? Mamaya na lang kayo kumain dito sa bahay pag uwi nyo. Nay, pwede mag-request? O, ano naman yun? Mamaya, pwede patis ang ulam? Oba! Patis lang naman eh. Sige, sige. Pasok na kayo. Babay Pasok po. agad, ah. Mena, Oh. Aalis ka? Para ka naman maglalayas dyan sa dala mo. may ano pang meron ako pag ginawa ko yun. Ito naman, sineryoso mo naman yung tanong ko. Hindi nga, saan ka ba pupunta? Alam mo kasi, Mena, nakakuha ako ng trabaho. Magbo-boxing ako ulit. Boxing? Di ba sabi ng doktor, maaari mong ikamatay ang boxing na yan? Huwag ka na mag-boxing. Mas gugustuhin ko naman mamatay ako. Kesa naman mamatay sa gutom ang pamilya ko. Kaya pa po. Para to sa pamilya ko. Maraming salamat. Binigyan niyo ako ng pagkakataon na. Maxi, tama na naman. Nakita ko yung kalaban mo. Bata pa yan. Mabilis pero hindi ganun kalakas sumuntok. Kaya pag nakasilip ka ng butas, ibuhos mo na lahat. Kasi pag natapos ang laban,
malamang matalo ka. Matatalo ka sa puntos. Bonnie, tama na. Hindi naman mahalaga ang pera sa amin ng pamilya mo. Mahalaga pagmamahal mo. Tama naman, nakikiusap ako sa'yo. Sige na. Tama na. Lena, para to sa inyo. Para sa pamilya natin. Kakayanin ko to. Bonnie, tama na. Sige na, nakikiusap ako. Tuluyan na ngang tinalikuran ni Bonnie ang pagbuboksing. Samantala, lalo namang naghirap ang buhay ng mag-anak. Pero tila isang pag-asa ang dumating sa kanilang pamilya. Tay. Di ba dati kayong boksingero? Oo. Pwede kayo dyan sa tok-tok-tok? Oo nga, Tay. 1 million din yun. Pag nanalo kayo, para na kayo nag-champion. Di ba, Nay? Ano naman alam ko dyan? Eh, malay mo, baka ito na hinihintay mong swerte. Susulat ako, sige. 1 million. Sulat ako, oo. Puro kayo kalokohan. Sige, bahala na kayo. Alis na. Susulat talaga ako. At saka malabo yan, milyon-milyon na sumasali dyan. Malay mo nga. Maswerteng napili si Bonnie na lumahok sa palabas. Ngunit hindi pa rin dito natapos ang kanilang problema. Tay, sabi ko sa inyo mapipili kayo dun sa tok-tok-tok Tay, ba't di pa kayo maalis? Mamaya hindi kayo umabot hindi na ako pupunta. Hindi naman ako mananalo dyan. Tsaka sayang lang yung ipapamasahe. Bonnie, pupunta ka. Ngayon ka pa ba naman maduduwag? Hindi ako naduduwag. Kaya lang, alam mo naman kapos tayo ngayon. Di imbis na ipamasahe ko yun, ipangkain na lang natin. Akong bahala. May pera ako. Saan ka kumuha? Aba, pinautang ako ng mga kapitbahay natin nung malaman nilang napili ka sa tok-tok-tok. Kaya talagang kailangan manalo ka. Kung hindi, talagang kakain tayo ng asin. Puro naman kayo kalokohan kung ano-ano itong pinapagawa niyo sa akin Bonnie, pag-asa to. Yun ang nakikita namin ng mga anak mo. Ito na ang pagkakataon mong maging kampiyon. Hindi mo ba nakikita? Nagbibihis ako. Sandali lang, ha? Samahan kita. Diyos ko, maaaring ito na ang huling laban na gagawin ko sa buhay. Tulungan ninyo ako para sa pamilya ko. Bonnie Cruz, kung tawagin sa ring si Bonifacio Lenes. Dati siyang kinatatakutan, pero ngayon, sa edad na 58, hindi na niya kayang makipag-sparring. Nagko-construction work na lang siya para may makain ng pamilya. Kaya ako sumali sa tok-tok-tok para maiangat ko ang aking buhay at matulungan ko yung aking asawang may sakit din. Mga Bonifacio, ang ibibigay ko sa inyo, talagang malakas ang team na ito. Very confident ako na sila pwede magbigay ng 1 milyon sa inyo. Victoria London and Jean Padilla! Sa anong probinsya ginaganap ang Giant Lantern Making Competition? Yes, Jean! Pampanga. Very good, Pampanga! All right, you guys got it right on time.
Sa cartoons, sinong si ang tinaguriang friendly ghost? Yes, Gene. Casper. Casper is the correct answer. Yeah! Anong B na puno ang pinaniniwalaang tinitirhan ng mga... Yes, Gene. Balete. Balete ang tamang sagot. I will ask, kung gusto ninyong kumatok or umuwi. Pwede ko bang tanungin yung si tatay? Katok. 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 Tawagin natin si Ma'am Bonnie. Tok, tok, tok! Let's see, dahan-dahan po paglabas at iikutin dahan-dahan. And... Naku, Mang Boni, napakalaki namang biyaya. Ano sa tingin ninyo? Bakit kayo nabiyayaan ng napakalaking ganyan? Siguro po, bunga ng aming kahirapan. Oo. Magmula nung ako'y nag-boxing, pagkatapos napunta po ko sa isang trabaho na hindi ko linya sa construction po, yun siguro ang sabay ng dalangin. Naisip mo ba, Aling Mena, na baka manalo, baka masungkit yung 1 milyon? Yun po ang minimithi namin, yun ang hinihiling namin sa Mahal na Birhen. Totoo po yan, araw-araw po. Araw-araw nagdadasal ka? Opo. Na? Na manalo doon sa aming yung sulat namin na yun. Matanggap Ba't ka sa umiiyak? Si Aling Mena, umiiyak ka pa eh. Napakagandang biyaya ngayon napala ninyo eh. Teka muna, o sige. Kayong dalawa, wala na kayong sinabi sa akin kanina pa, hirap. Gano'n bang kahirap ang naging buhay, Aling Mena? Na mawala na po ng trabaho to. Nag-construction po siya. Oo. Lahat po nakaapihan, inaabot niya. Yung madaya po yung mga kasama niya. Imbis na 250 o 300, naging 200 lang. Di, pag ako, konti na lang po ang aming bigas. Inilulugaw ko na lang po. Ano bang pakiramdam ng nakakatanggap ng ganong kalaking halaga na hindi mo inakala na mapapasa iyo? Nagpapasalamat nga po ako nung panahon na yon dahil kung wala ang GMA, tuk-tuk-tuk 1 milyon pasok, wala kami. Hindi ko alam kung saan kami tatakbo sa oras na ito. Nagpapasalamat po ako sa GMA. Malaking tulong po sa amin yung nangyari na. Ano-ano naman ang kaakibat naman problema nang merong napakalaking halagang pera? Meron ba? Hindi ko pa man hawak na actually yung pera. Pera, Ayan na mamaya-maya, katok ang mga tao na hindi ko kilala. Ganun Nanihingi ba? ng balato. Sabi ko wala pa. Yung perang napanalunan ninyo, saan nyo ilalaan yon? Babayaran po namin yung bahay na inaano yung kaprasong lupa na tinitirikan natin. Dahil marami na po kaming utang na hindi kami nakakahulog. Tapos makapagpagamot sana ako. Tapos mabigyan ko yung aking mga apo at anak. Walang balak magnegosyo? Meron po. Meron? O anong binabalak mo, Ma'am Bonnie? Nung ako'y hindi pa ganito ang ikuhan, kahirapan talaga, na may kantin po kami nung araw sa party ng Galas. So, ibig sabihin, gusto nyo bumalik doon sa pagluluto ng lutong ulam? Opo, Parang yan. karinderya? Opo. So, ipupuhunan ninyo yung pondo ninyo sa isang negosyo? Oo, ma'am. Yan ang maganda. Ngayon, tutulungan ko yung mga apo ko sa pag-aaral nila. In the meantime. Ngayon, ako, napakasarap naman ng biyayang yan. Magpapasko, Ako po nagpasalamat to sa GMA Channel 7 na malaking tulong po sa aking pamilya ng biyayang yan. Hindi ko po wawaldasin o saan man dadalhin. Ininegosyo ko para din sa kinabukasan magandang ng aking... pakinggan. Napakasaya, na kayo ay nagwagi ng 1 milyon at masarap pong pakinggan na ang gagamitin ninyo sa magandang pamamaraan. Maraming pera salamat niya. po. Maraming salamat sa inyo. Ang ganda-ganda niyo.
Maraming salamat po sa GMA, sa Tok Tok Tok, saka kay Milchan ko po. Wala po. Maraming salamat na malaking biyaya ito para sa aking pamilya. Hindi po namin malilimutan Hindi ko na namin kayo ang malilimutan, ma'am, na itong tulong na ito, pauunlarin ko rin ito. Hindi, dadalhin ko sa mabuting paraan. Yan ang magandang pakinggan. Ha? Maraming salamat sa inyo. Walang kinikilalang edad, kasarian o estado sa buhay. Oras na kumatok nga naman ang swerte. Pero higit dito, ang pagtitiwala sa sarili, pananalig sa may kapal, at pagmamahal sa pamilya, ang masasabi nating swerte na hindi mailap at araw-araw nating mararamdaman. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay